Ang kanyang namamaos at malalim na boses ay tinawag siyang Yanfu Walker. Kaya ano ang Yanfu? At ang taong humawak sa isa pang piraso ng sinaunang artifact ay palaging iiwasan siya kapag siya ay lumalapit. Wala siyang pakialam, pero susuntukan siya nito. Mukhang alam din niya ang pagkakaroon niya. Sa madaling salita, hindi lang siya ang manlalakbay sa mundong ito. Ang mga aksyon ng kabilang partido ay napakaingat na tila mahirap harapin. Marahil ang mga naging Yanfu Walker ay pawang mga hindi pangkaraniwang tao. Sa kasalukuyan, ang ilang mga punto ay magagamit lamang upang bumili ng mga gamot sa pagpapahusay ng selula ng dugo ng maaga. Magiging mahirap ang magkasakit sa entablado, kaya diretso siyang gumugol ng 10 puntos ng Yanfu para bumili ng mga gamot sa pagpapahusay ng selula ng dugo. Nagkabisa kaagad ang gamot at di nagtagal. Naramdaman ni Lian na bumigat ang kanyang mga talukap at unti-unting nakatulog. Kinabukasan, nang imulat ni Lian ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng kaganhawahan at walang anumang kakulangan sa ginhawa mula sa sakit. Tumayo si Lian, ang kanyang mga palad ay umiikot, ang kanyang mga binti ay tumalbog pataas, at pagkatapos ay nagpapadyak pababa. Biglang sumabog ang kanyang lakas, ang kanyang panloob na enerhiya ay umiikot sa kanyang mga kamao na parang mga dragon, ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan na humahampas sa pader ng may malakas na putok. Sa sandaling iyon, sa isang mataas na klase na silid sa gusali ng Fui, si Ang Gui ay may hawak na isang stack ng mga dokumento at binasa ang mga ito ng mabuti. Tinanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang tapat, bakit personal na pinuntahan ni Tak Hui si Chu Shangxi? Sino siya? Ang pangalan ng lalaki ay Liao Zijiang, at siya ang punong ehekutibo ng nayon ng Zulungcheng. Sa pagtingin sa mga papel, bumulong siya. Personal na nakilala siya ni Tai Kui dahil sa lolo ni Xu Shangxi, si Xu Shangtian, na isang direktang disipulo ni Ip Man, isa sa 4 na makalangit na hari ng Wing Chun, at nanalo ng 32 magkakasunod na laban sa ang Longcheng Arena, na walang sino man sa Longcheng naglakas loob na hamanin siya muli. Ang underground fighting arena ng Fui Building. Nakaupo si Lian sa mga stand, matamang pinapanood ang laban sa ibaba. Si Zhao Zhou at isang matipunong lalaki ay pumasok sa ring. Inihambing ng 2 panig ang kanilang mga sandata. Ang kalaban ay may hawak na 2 talam na kutsilyo, habang si Xiao Zhou ay may hawak na mga tiger fistlock. Kung ikukumpara sa mga armas, ang mga tiger fistlock ni Xiao Zhou ay medyo dahado. Ngunit sa mga tuntunin ng sitwasyon, si Xiao Zhou pa rin ang nangunguna. Habang si Lian ay abala sa laban, isang payat, makatarungang kamay ang tumapak sa kanyang balikat, at isang tinig ang nagtanong sa kanya kung tatutol siya kung may umupo sa tabi niya. Tumangala si Lian at nakita ang isang batang babae na nakasuot ng sportswear na may mga pinong katangian. Ngumiti si Lian sa babae. Hindi talaga. Tamad na naginat ang dalaga. Ang kanyang mga balingkinitang hita ay walang anumang labis na taba. Kitang-kita ang kanyang perpektong figure. Umupo siya sa tabi ni Lian, kumuha ng maliit na bote ng alak sa kanyang bag, at humigop. Nawala ang malakas na amoy ng alak, at nagulat si Lian na hindi gaanong babae ang gustong uminom ng white wine. Nagpunas siya ng bibig at sumagot, naging ugali na ang mahirap tanggalin. Kalmadong pinanood ng dalaga ang 2 taong nag-aaway sa entablado at sinabing dahan-dahan, ang kamao sa kanyang kamay ay kamao ng santong pampanitikan, ngunit ang mga galaw at galaw ng paa ay ang dragon at longgan ng Tai Ji Quan, ang mahabang tulay at tindig ng kabayo ng ang pampanitikang santong kamao, at ang
Nababaluktot na katawan ng Maewakwan. Ang makapaghalo ng dalawa sa ganoong antas ng kasanayan ay masasabing umabot na sa antas ng mastery. Napakatalino ng batang ito. Sa oras na ito, si Xiao Zhou ay nakakuha na ng matatag na kalamangan. Humakbang siya pasulong gamit ang kanyang kanang paa, at tumama ang kanyang tuhod sa siko ng kalaban, dahilan upang mawalan ng balanse ang kalaban at lumabas ang isang butas. Malakas na sinuntok ni Xiao Zhou, pinalipad ang kanyang kalaban at tinapos ang laban. Nang makitang nanalo si Xiao Zhou, muling bamulong ang dalaga. Ang lalaking nagsasanay ng Beiguzhang ng Hongwei ay mas malupit at may karanasan kaysa sa lalaking ito. Ngunit ang kanyang chi ay walang laman at mahina, at mayroon lamang siyang hitsura. Kung nakikita ng lalaking iyon ang kanyang ilusyon, hindi pa rin tiyak ang kalalabasan. Nang marinig ang pag-ungol ng mga babae, lumubog ang puso ni Lian. Tanong niya, gustong-gusto mong manood ng martial arts, hindi ba? Mukhang napakaalam niya tungkol sa tradisyonal na martial arts. Napangiti ang dalaga. Noong bata pa ako, nag-aral ako ng Beiguozhang sa ilalim ng sikat na master na si Zhang Shentang, at maaari akong ituring na kahalili ng Beiguozhang ng pamilya Yin. Pagkatapos ay nagtanong si Lian, na nagsasalita tungkol sa bagwadyang practitioner sa ring, napanood mo na ba siyang lumaban? Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya? Itinaas ng dalaga ang kanyang maselang mukha at mahinang sinabi, hindi siya lumaban ngayon, at hindi ko masyadong pinapansin ang kanyang hitsura. Naalala ko lang yung fighting style niya. Ito ay hindi orthodox bagwahang, marahil mula sa ilang hilagang paaralan ng martial arts. Ang taong ito ay magkakaroon ng malaking problema, kaya dapat kang mag-ingat kung gusto mong bilhin siya. Napaisip sandali si Lian at saka nagtanong, pwede ko bang tanungin ang pangalan mo, Miss? Itinagilid ng dalaga ang kanyang ulo at tumingin kay Lian na may banayad ng ngiti. Ang aking apelyido ay Yu, at ang aking pangalan ay Shu. Tinatawag akong Tekui ng mga nakakakilala sa akin sa Five-Element World. Nagulat si Lian. Niloloko mo ba ako? Ang babaeng ito ay si Tekui. Ang tao sa likod ni Long Cheng ay isang babae. Tumingin si Yushu kay Lian at ngumiti. Bagamat labis kang nagulat, magpakilala ka muna bago makapagsalita si Lian. Isang kaakit-akit na boses ang tumunog. Ang pangalan niya ay Lian. Bakit hindi alam ng makapangyarihang Tekui ng Lanangchang? Nakangiting lumapit ang kanyang nasasakupan, ang kanyang kaakit-akit at kaakit-akit na figure ay nakakaakit ng mga mata ng lahat sa kanya. Umupo siya malapit kay Lian, inakbayan ito, at sinabing, hindi mo nga kilala kung sino ang amo ng iyong amo. Hindi ba sinabi sa iyo ni Hongwei? Itinagilid ni Yushu ang kanyang ulo at tumingin kay Lian. Kaya ikaw ang protege ni Hongwei. Akala ko nandito ka lang para masaya. Lahat ng tao sa Fui Building ay tinatawag akong Tekui. Pwede mo na rin akong tawaging ganyan simula ngayon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Judy at sinabing, long time, no see. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Judy, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti at sinabing, matagal na. Napakaganda pa rin ni Tae Kui. Gayunpaman, dapat bigyang pansin ng mga kababaihan ang kanilang hitsura. Ang tekyo ay hindi kaaya-ayang tingnan, sagot ni Judy. Tama si Miss Dang. Itatago ko iyon sa isip ko. Miss na si Dang. Kung alam mo ang anumang mga pampaganda na angkop para sa akin, mangyaring ipaalam sa akin. Hearing the words Miss Dang times, Judy said with annoyance, sige. May pag-uusapan ako kay Lian, kaya mauna na ako.
Tapos hinayla niya si Lian. Sa pribadong silid, inihagis ni Judy ang kanyang bag sa lupa sa galit at sinabing sinasadya iyon ng asong babae. Inabot ni Lian kay Judy ang isang baso ng alak, at ngumiti. Hindi man tayo matagal magkakilala, ito ang unang beses na nakita kitang galit na galit. Kinuha ni Judy ang baso ng alak at nakasimangot na tinanong si Lian, bakit nakangiti ka pa? Pakiramdam ang ganda. Seryosong sabi ni Lian. Siya ang big boss ko. Siyempre, maganda siya. Pero hindi pa rin siya kasing ganda mo. Natahimik si Judy, nakatingin kay Lian at iniisip sa kanyang puso na kung magagawa ni Tae Kui si Hongwei na maging tapat sa kanya, magagawa rin niya si Lian. Pagkatapos ay hinayla ni Judy si Lian sa bintana at bamulong, alam mo bang maraming bagong tao sa Longchang kamakailan? Napakalakas nilang lahat. Pagkatapos ay itinuro niya ang fighting ring sa ibaba. Sa oras na ito, ang isang posporo ay katatapos lamang sa singsing, at isang lalaki ang nakahandusay sa lupa. Ang dugo ay umaagos mula sa isang sugat sa kanyang leeg. Halata namang hindi siya makakaligtas. Nakatayo sa tabi niya ang kalaban niya. Isang pandak na lalaki ang nakasuot ng kahindek-hindek na maskara, at ang kanyang sandata ay parang isang umuusok na tubo na may talam na bakal na nakausli sa labas, at ang buong katawan ay gawa sa bakal, malamig at nakakatakot. Ang usok na tubo, na nabahiran lang ng dugo, ay mukhang kakaiba. Bahagyang nagulat si Lian nang makilala na ito ay ang asol na mukha na smoke pipe, ang natatanging sandata ng hilagang trotting kick at lumilipad na claw fist, na mukhang eksakto tulad ng isang umuusok na tubo ngunit talagang isang tunay na pamatay na sandata. Pagkatapos ay tinanong niya si Judy kung gusto niya itong tayaan. Tumabi si Judy kay Lian at mahinang sinabi, ang pangalan ng bagong dating na ito ay Wu Er, at siya ay isang subordinate ng Shanghong. Napakayabang na tao ni Shanghai, kaya kinaiinisan niya ito at ayaw niyang magpatalo sa kanya. Gaano ka kumpiyansa sa pagharap sa kanya? Ngumiti si Lian at sumagot, to disappoint you, I'm a 120% shame.